Senator, itong dulo nga ng inyong talumpati, no, na may mga gusto lumantad rito. Pwede ho ba namin malaman lang at least, no, ito bang mga lumalantad na ito kasama na po mismo mga contractors na umaamin sa modus na ito? Oo, ilang contractors yung mga nakausap namin na siyempre nag-indicate na rin sila. Pero kung marinig mo yung mga istorya nila, parang siyempre nakasalala yung hanap buhay nila doon sa kanilang, at saka nalubog na rin, nabasa na yung kanilang mga patuhod hanggang bewang. Talagang naging part na rin sila ng sistema. Pero talaga orchestrated ito ng sindikato talaga sa DPWH. Ano? Hindi naman lahat, ano? Kasi sabi ko, nag-random tayo. So hindi nating yung iba na baka naman matitino yung mga proyekto at matitino yung mga tao. Pero ang kasi nangyayari ganito predicament ng DE, ng district engineer. Magagawa sila ng plano, magsasabit sila para maisama sa National Expenditure Program. So halimbawa, nakabuo sila ng plano worth 2 billion. So naisama to sa NEP. Paglabas ng GAA, napansin nila yung kanilang sinabit na 2 billion, naging 10 billion o 15 billion. So siyempre, titingnan nila ano yung nadagdag. Yung kanilang sinabit from 2 billion, naging mga 500 to 800 million lang. Pero yung 10 billion, yun yung sa funder nga, kasi yun yung sponsor dito sa Senate o kaya sa House, yun ang nagdagdag. So ngayon, itababagsak sa kanilang distrito yan. Minsan naman, may DE nakasabwat na nung kung sino man yung congressman. Kasi alam naman natin, Ted, yung mga district engineer, nag-a-appoint, kapapa-appoint yan, congressman din Kasi district although magkaiba yung district engineering office at saka legislative district. Minsan nag-overlap yan Pero by and large, kung ano yung legislative district, yun na rin yung engineering district. So parang yung district engineer will have to reckon with the district representative. Dahil sila pwedeng patanggal, pwedeng ipa-reappoint. Sila namimili karamihan At yung may mga motibo hindi ko naman nilalahat yung mga congressmen natin. Pero may mga talagang motivation para sa magkapera, sa infrastructure. Kaya Ted, kung babalikan natin yung 2025 budget, di ba? Bakit tumaas masyado ang pondo ng DPWH? Nalampasan pa yung education sector. Samantalang nag-encourage na sila to sa constitutional provision Highest budgetary priority, education sector. Kaya nga nagalit na si Pangulong Marcos Ito yung talaga, alam mo, ayaw ko sabihin blessing in disguise, yung 2025 GAA. Pero ito yung sukdulan. Para bang ano ba in-encourage na yung constitutional provision para lang matambak yung inyong mga insertion dyan sa DPWH. Kasi kumikita kayo na malaki dyan. Tapos ang justification pa, hindi, mataas pa rin yung education sector kasi sinama yung PNPA, PMA, Development Academy of the Philippines, Local Government Academy, itinambak ng lahat ito na maliwanag sa website ng DBM. 4 lang yung education sector. DepEd, TESDA, SUC, CHED. So, iba't po sasama yung iba pondo dun Hindi naman sila considered na kasama sa education sector. Lumala ang problema dahil sa katakawan, wala na tabusugan. Senator, dito po sa mga kontratista o mga nasa taga-DPWH, kung mamarapatin po ninyo mga ilan sila na medyo kailangan lang nating tulungan perhaps na magkaroon ng lakas na loob na lumantad. Meron ba kayong pwede masabi sa amin na bilang man lamang? Wala akong bilang, pero mga nagpapahayag ito pero talagang takot na takot. Intindihin niyo naman kami, Senator. Ganyan yung mahirap talaga sagutin, Ted, yung paano ko gagarantiyahan naman na mapaprotektahan sila. Pero gusto na rin talagang lang ito mga kontrakto na hinihirap. Itong predicament naman na, Ted, kontratista, hihiramin ng DE yung kanilang lisensya. Di simple, sila yung malalagay sa alanganin kung sakali mag-ghost. So may mga kontratista na nag-aabono pa pagka yung ma-audit, alam naman nila na defective yung o substandard. Sila na nagkukusa na abono sila ngayon. Kasi sila ba kukulong hindi naman pipirma yung DE. Ang pipirma ng DE lang yung kasi ang ganito pagka mayroong proyekto, mag-create yung district engineer ng tinatawag na project designation order. Siya rin naman mamimili ng project engineer. Siya rin napipili ng site inspector. Yun lang yung sindikato Yung site inspector, kung hindi matino, kasama sa sindikato, isa-sign off lang naman ako, paski lost project Pero meron din kaming alam na site inspector na, na-promote na, pinapipirma kasi promotion pag naging construction ka na, para construction engineer or something. Pinapipirma siya ngayon, teka muna,
Titil pa ako rito, nag-site inspector ako. Mm-mm. Kung tatamaan dito. Parang ganon. Mhm. So may mga ganong situation na yun ang hinahanap namin, yung matinong site inspector na ayaw magpirma. Ibig sabihin, may alam yun. Opo. Parang sa Parmali, di ba, yung delivery, na nag-certify ka na dineliver yung goods, no? Ito. So, Senator, meron pong manifestation, no, si Senator Zubiri. Sabi nga niya dito, sa totoo lang, dapat din natin ma-identify yung binabanggit nyo, ikanyo na funder, no? Yung sino ba ang nag-initiate nitong lahat ng pagpupondong ito? Do you totally agree sa ganun po munang dapat na simulan natin ang lahat ng ito to identify all of these people? Yan na nga sana yung amendment ko sa concurrent resolution namin na hindi na ipasa, hindi ko na introduce. Meron kaming concurrent resolution na kung saan i-upload lahat yung dokumento sa website para maging open sa publiko. Meron sana doon sa ipasok na amendment sa concurrent resolution na kung saan yung pangalan lahat ng nag-insert, lahat ng proponents ng mga amendment, ito man ang amendment to the amendment, o kung ilan man proponent yan, sino man nag-author ng amendment, i-identify natin. Nasa ganun, matitrace back sa kanila yung kanilang amendment. Halimbawa, mayroong congressman, nag-insert siya ng umabot ng 10 billion. Alam natin kung sino yung congressman or sino yung mga congressmen na sama-sama nag-amend, nag-insert ng 10 billion. So pagdating sa implementation, tukoy natin kung sino yung nag-sponsor noon. Wala, hindi nga ako nanalo doon sa, alam mo naman tayo sa Kongreso, di ba, botohan tayo ng botohan. Mm-mm. So napagkasunduan namin ni Senator Sherwin, in fairness to him, nakuha ko yung kanyang reluctance, kung bakit siya reluctant. Sabi niya, paano naman senting yung mga kasama natin pag nag-aamen. Kasi sa amin, before second reading, tatawag na ng focus yung Finance Committee Chairman. Mm-hmm. O magsabit pa kayo, written submission, magsabit pa kayo ng mga amendments ninyo. Minsan, may mga kasama nga naman kami, dagdag lang ng dagdag sa kanilang amendment. Wala naman silang dididakan kung saan kukunin. So, ano nangyayari, tagahanap noong pagkukunan, yung chairman. So, sabi niya, paano naman yung senting? Pag in-upload mo lahat yun, ako yung bubuntunan ng galit ng lahat ng ahensya na binawasan ko. At sabi ko, sabihin natin mga kasama natin, kung mag-aamen kayo at magdadagdag kayo, kayo na provide kung saan kukunin. Pero pumayag siya doon. Pero makasingit lang ako, Senator. Pero, Senator, hindi naman yata patas na sagot yun. Kasi kung ikaw ang chairman, ginagawa yun ng kapwa mo, Senador, dapat mangatwira ka doon sa Senador na, hello, bago ka magpabawas, sabihin mo kung saan babawasin ito. Hindi yung ikaw, ayaw mo mangyari itong nakabubuti sa mas nakararami dahil lang to protect your personal self bilang committee chairman ng finance. Hindi, yun nga, pumayag naman siya doon. At beyond that, ang usapan pa namin, hindi lang yun. Sabi ko, kung halimbawang okay, sila na naganap. Pag nakita ko merong umusbong sa isang agency, sa isang departamento, pwede ko bang tanongin sa floor? Para i-identify mo kung sino yung responsable. Pumayag siya doon. Sabi niya, and more than that, sabi niya, i-justify ko or papa-justify natin kung bakit siya nagdagdag. Sabi ko, that's fair enough. Hindi i-atras ko na yung amendment ko. Hindi ko na-introduce. Basta yan ang ating kasunduan. So, nung kinabukasan sa floor, parang inano ko on record. Sabi ko, ito yung napagkasunduan namin. Ito yung solution finding discussion namin, dalawa ng chairman ng Committee on Finance. At least, naka-record sa amin na gano'n ang kasunduan. Na, halimbawa, nag-introduce si Senator So-and-so. Pag tinanong ko, sasabihin mo kung sino yan. Oo, raw. At least, magkakaroon kami ng transcript nasa journal namin kung sino yung senador na nag-introduce ng amendment or insertion. So, at least, sabi ko, i-convince mo naman si House APRO, yung counterpart mo, na i-adapt din nila sa kanilang version niya para maging concurrent resolution. Opo. Na hindi nga nangyari. Hindi, wala pa. Okay, sige, yung sa Senate, nagkasundo na kami. Sige, opo. Pero ganoon din ang predicament niya, ganoon din ang problema ni Congressman Toby Chanco, Hanap siya ng hanap doon sa small committee. So anyway, we're talking about the present Committee on Finance and the 2026 budget. Yung pagbabalik sa nagdaan ng 2025 para ma-identify yung mga funder dito. Kayo ba'y naniniwala din na dapat muna, sabi nga po nila Senator Mig, Senator Tito Sen, na dapat din natin ma-identify muna natin sino bang responsable dito nga sa napakalaking insertion at pagbanggel ng kasalukuyang budget? Easier said than done, kasi nga walang record Itatanggi lang nila. Narinig ko nga yung interview niya ni DJ Chacha kay sa congressman. Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya
Sabi ko, pag nagbanggit tayo ng pangalan ng congressman, bakit sasabihin sa atin, bakit isa lang ang binanggit? Pero hindi mo maiwasan kasi nakuha naman namin yung mga Facebook post at saka yung mga banners na maliwanag naman, funded by my office. Sabi ko, nung una nga, nag-discuss pa kami eh. Sabi ko, i-blur nyo na lang kaya yung pangalan para wala tayong babanggitin ng pangalan. Pero sa loob ko, bakit tayo magkukobera para sa kanya? Eh di, sige, balandran nyo na lang dyan kung ano yung ating sa PowerPoint natin, yung visual aids natin. Kung ano yung dyan, as is where is. So natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya, wala siyang kinalaman. Pwedeng wala nga siyang kinalaman doon sa insertion. Madali tanggil eh. Pero Ted, hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yon nasa net. Alam mo, yung kaso doon sa nauha na yon, ang nasa net doon, 810 million lang. Yun po sabi ko yun ang sabi ko sa kanya kahapon na Senator, sabi ko sa kanya, iisa lang yung nandiyan sa net, pero ang sabi nga natin sa kanya, napakalaki nitong insertion for your district, kako. So sabi ko, 1.1. sabi ko, sino ang may gawa niyan? Hindi daw siya. So sabi ko sa kanya, sinong anghel yun sa kanya, ang distrito, di ba? So sino ba may gawa nun? Mahirap, madali talaga itanggitin kasi walang record eh. Ano lang yan, bulungan lang yan eh. Binulong doon sa APRO chairman na okay, nagkasundo sila or the other way around, baka yung kung sino man yung congressman na nagsabi sa kanya, may ipapark ako dyan na 1.1 just sa district mo. Pero sa akin, Ted, ayoko naman maghusga, pero imposible namang hindi mo alam. Ikaw napakahina mo naman congressman, may biglang tumubong parang kabote dyan sa na additional 1.1 billion sa district mo. Medyo mag-iimbestiga ka naman. Saan ang galing yan? Eh, nung natanong ko nga siya, sabi ko nga, sinong anghel yun? Ayaw mo pa salamatan? Maganda nga yung mga tanong mo, Ted. Kaya lang, natatawa na nga rin ako sa mga sagot eh. Parang you're defending something that is indefensible. Opo. Sige po. So, Senator, kasi nga mag-aalas 9 na, meron pa yata kayo iba pong mga importanteng gagawin. So, Senator, anong ending nito, Senator? Kasi po, ito ho ang atin no? Narinig na po namin kayo, napanood na po namin kayo. Sa dinami-dami, ng inyo pong mga paglalahad, pag-expose, and then in the end, yung po ang malungkot ha? Kung sino pa yung whistleblower, sila pa ito nakulong. And in the end po, yung mga kitang-kita muna talaga, di ba, na may gawa, nakakalusot. Dito ho sa usapin nito, ano kaya ending nito? Yan ang hindi ko masagot, Ted. Yan ang hindi ko alam, actually. Paano magiging maganda ang ending nito para sa bayan? Alam mo, I think the President is on a roll, At saka last 3 years niya, dapat legacy mode, And I think he is on a legacy mode. Gusto niya talagang mag-iwan ng matipapano sa ating bansa ng pagkakakilala sa kanya. Ayoko naman maging, ayoko maging presumptuous Ayoko pangunahan. I think, as we speak, pinag-aaralan nila anong pinakamagandang gawin para talaga masolusyonan na, hindi lamang sa flood control project, kundi yung lahat ng kalokohan sa DPWH at saka sa ibang ahensya, na talagang pinaplunder talaga yung, alam mo Ted, nakakapanlumo yung ating budget, akyat tayo ng akyat. Kasi sinasabi ka, di ba, narinig ko alam mo, di ba, ang gastusin daw natin nasa mga 17, nasa mga 1.7 trillion a day. So, ang kinikita natin nasa mga 1.2 trillion ba yan. Basta yan ang statistic ni Senator Recto Tapos uutangin na naman tayo ngayon, ang projected na uutangin natin 2.7 trillion. Ang projected deficit natin nasa mga 1.6 yata trillion for 2026. Yan ang mga usually tanong kung bakit tayo utang ng utang na doble sa ating projected deficit. Meron silang sagot na hindi ko rin masyado maunawaan. Kung lobo ng utang, sana man lang uutang tayo for investment, infrastructure, livelihood, para pagka may ROI. Ang problema nangyayari sa atin, uutang tayo, hindi naman natin i-invest wisely. Sa ayuda na pupunta, AKAP, MAIF, kung saan-saan. Pagkatapos, pag-i-invest sa infrastructure, nanakawin pa. Saan tayo pupulutin 1 decade from now? Senator Ping, kaya nga po ako ng tanong, anong pwedeng gawin ng lahat para nga maganda ang ending itong malaking isyong ito ngayon? Senator, ano sa palagay nyo? Hindi ba panahon na para yung plunder law natin amyendahan? Kasi sa halimbawa na lang, doon sa PDAP, sinapolis, nakakulong nga siya, pero sa iba po mga kaso,
pero itong mga involved dito, kagaya nung marami yan, nakakalaya pa rin 20 years nga after the controversy kasi less than 50 million eh. May mga panukala po na ibaba na natin to para 10 million pesos, plunder na kaagad ka. Kaya para may mga magtatanda, nakakulong ka dyan eh. Hindi ka makakalaya hanggat may kaso ka pa. What do you think, sir? Kaya hindi lang ibabate kasi okay naman yung 70-80 yung RA 70-80 do sa plunder. Kasi 50 million, kaya lang sa jurisprudence, medyo may nabago na rin eh. Parang naging, parang na-relax na rin yung plunder law eh. Diba, series of acts, tapos yung may mga conspirator, may bagong jurisprudence na dyan eh, na parang na-relax na yung provision ng plunder law eh. So, yun nga, hindi nga 20 years eh. 2014 sinapolis, 2015. Ngayon, 2025. 10 taon nga lang, para nakalimutan na natin. Eto na naman, panibagong racket na naman eh. Oo nga po. Ang tanong mo, Ted, napakahirap ko sagutin actually. Maski sino tanongin mo dyan, ikaw mismo mahirapan mo sagutin yung tanong mo. Kasi po, sa mga napapagod na, Senator, yun po ang tanong eh. Oo, di ba? Sa lahat po ng narinig nga natin at sinubaybayan ng mga kontrobersya tungkol sa corruption, in the end, yung mga mastermind, naandyan pa rin, ngingiti-ngiti lang eh. Ayun, talaga sa state, talaga, Ted, sabi ko nga, hindi na more than flood control, grid control talaga kailangan natin. Opo. Sige po, so Senator Ping, aantabay kami ha. Hopefully po magkaroon pa ho kayo ng part 2 dito dahil unang-una po napakalaking bagay po nito sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Salamat po Senator Ping at pagaling po kayo.